Chapter 56 Heart. Naroon sila at nagpipitsa party sa living area, malapit. Sa may opisina ni Vandross. Wala iyong problema kahit. Naroon sila dahil hindi yun dinag sa restaurant proper. Kanina pa puna ng mga kaibigan niya ang kanyang cellphone na gamit. Ayaw niya sanang ilabas pero napilitan. Siya dahil may text si Lux, at kailangan niyang sagutin. Sobrang ganda raw ng smartphone kaya naman. Nakaramdam siya ng hiya. Kahit naman sino ay magtataka. Kung paano siya magkakaroon ng ganong cellphone. Samantalang sobra ang pagtitipid niya para sa sarili. Hindi siya makaimik at si Gigi ay wala ring may rescue. Sa kanya, nalulungkot siya na magsinungaling sa mga kaibigan na naging pamilya na rin niya sa Maynila. San mo binili? Ang Shorey naman, Orange SG flip phone. Ani Haven sa kanya, hawak ang cellphone niya. I gave it to her, Ani Vandross na sumulpat mula sa labas, hindi ko naman kasi ginagamit kailangan niya para sa pamilya niya. May alak ba tayo dyan? Tanong nun sabay. Tango sa kanya kaya ngumiti siya. Nag-iingay ang mga yon dahil sa dalang alak ni Vandross. Tumayo naman siya para pumunta sa banyo. Tumayo rin si Gigi para sumabay sa kanya. Ako ang kinakabahan sa mga merits na ito, Heart. Bulong ng kaibigan sa kanya. Sinabi mo pa. Nahihiya nga ako. Ayoko sana sa kanilang magsinungaling pero wala akong magawa. Hindi ka dapat talaga magkwento. Kaibigan natin sila. Pero malay ba natin? Tulad ngayon baka malasing ang mga. Yan kung alam pa ang tungkol sa iyo, baka lumabas na. Lang sa bunganga. May isa pa akong sasabihin sa'yo, aniya rito nang. Makapasok sila sa banyo. She made sure that nobody was inside the cubicles. Ano? Hindi ako nakainom ng pills isang linggo nun may sakit. Ako. Nanlaki ang mga mata nito sa kanya, ano? Suska. Napatikip ito sa bibig at hindi makakurap. Tapos nagano kami ilang ulit, hindi pa rin ako nakakainom. 3 days yun. Kaya halos 10 araw. Akong walang proteksyon. Naloko na. Napasandal ito sa may lababo at pinakamasdan siya, paano yan? Baka ka mabuntis. Bakit di? Mo sinabi. Ayoko, iling niya kaagad. Baka sabihin niya sinadya ko para mapikot ko siya. Yun. Ang unang bilin niya, mag-pills. Iba na ngayon ang sitwasyon. Natatakot ako, di. Ayokong sabihin niya na. Sinasamantala ko ang lahat dahil mapera siya. Hindi ko alam. Tapos nung nagtanong siya na kung nakakalimutan ko. Raw ba, seryoso siya. Natakot ako na sobra kaya sabi ko. Kahapon lang kahit 10 araw na talaga. Uminom na. Lang daw ako, malungkot na sabi niya rito kaya. Napabuntong hininga ito sa kanya. Niyakap siya ni Gigi, nagdadasal ako na maging. Maayos ang lahat para sa'yo. Deserve mo naman na maging. Masaya dahil napakabait mong tao. Gusto niyang maluha sa sentimiento nito sa kanya. Napakabuting kaibigan ni Gigi sa kanya talaga. Halika na at wag mo na yan isipin. Bahala na ang Diyos. Tumanggaw siya at inayos ang sarili. Sa harap ng salamin ay nakikita niya ang mukha ng isang kabit na nagmamahal sa lalaking kinuha siya para maging kinakasama. Marami siyang kilala sa probinsya nila. Nasama-sama sa kabit pero kalaunan ay bumabalik din. Naman sa tunay. Sapat bang rason ang kakapusan para maging isang tulad niya? Si Franco, may mga sinasabi ba sa inyo? Naalala niyang itanong dito. Napaismid kaagad ang kaibigan niya pagkarinig sa pangalan ng lalaki, Suska, magtaka ka kapag wala yung sinabi. Nakakabwisit na yon. Nakipagchismisan yon kina Mabel tungkol sa'yo at paniwalang paniwala na may DOM. Ka. Kulit ng kulit kung talaga raw bang ibinabahay ka ng DOM. Sabi naman namin kasama mo ang mga magulang mo. Dahil hindi pa makakauwi sa probinsya, umuupa kayo. Ayon. Tumigil ang walang hiya. 4 siguro ang bunganga nun. Nag-chat kasi sa akin. Tapos nakita ko ang mga huling salita, aminin ko lang daw ay matatanggap niya pa rin ako. Lu, kapal naman niya. May kayo ba para tanggapin ka? Nya. Hayaan mo nga yon ipal na yon. Baka wala ng brain. Sales kakagawa ng mga computation sa firm ng asawa ni Sir Lux. Kapag papansinin mo yon, suska kulang ang 20. 4 oras para masira ang mood mo. Natawa siya sa litanya nito. Block mo na yun ha. Di ko ma-block, baka lalong maghinala. Ay sa bagay. Wag mo na lang pansinin. Lika na at. Sayang ang libreng papitsa ni Mayor Tara. Tahimik siyang lumabas at kasunod niya si Gigi. Bumalik sila sa grupo na nag-uumpisa ng mag-inuman. Heart, papalit naman saglit, taing-tae na ako. Bulalas. Nang isang night shift na kasamahan niya kaya nagtawanan. Sila. Zay. Aihan ko kayo makuha nyo. Natatawa niyang kinuha ang apron nun at pumasok siya. Sa loob ng restaurant, gamit ang kanyang magandang ngiti. Kahit napagod na at gabi na. Nag-text naman siya kay Lux na huwag na siyang hintayin at matulog na lang kasi gusto naman niyang makasama ang mga kaibigan niya kahit ngayong gabi lang. Pumayag iyon kaagad. Nasa office pa raw iyon nang mag-reply sa kanya. Counter ng pindutin ng ka-era ang bell, na ibig. Sabihin ay may sukli roon para mesa ng mga partikular na
Taong kumakain. Ganun na lang ang pagtanga niya nang makita niya si Lux, nakaupo sa likod ng machine. Anong ginagawa nito rito? Lumapit siya para kunin ang bill holder. Paimpol naman. Itong tumingin sa kanya. Pumihit siya matapos nang umiti. Nang kaunti. Table 6. Natawa siya nang makita ang numero dahil yun ang numero na nagpahamak sa kanya. Nagpahamak nga ba o? Baka nagdala ng swerte. Pumihit siya para hanapin ang table 6 pero agad din siyang natilihan ng lumapit doon. Naroon si Franco at ang ilang lalaking kasama nito. Grabe. Big time na ang lalaki. Saan kaya ito kumuha ng pera para kumain sa restaurant na ang mga parokyano lang ay mga anak ng politiko, businessmen, politicians, themselves, artists and other people in the elite society. Baka tumama na si Franco sa pader, sa loto pala. Oy, sakto nandito pa ang babe ko. Ani yun sa katumayo. At hinawakan siya sa siko. Gusto niyang hawin iyon pero hindi iyo pwede sa trabaho. Kumain kami kasama ang mga dati kong kaklase sa Ateneo. Wala siyang pakialam. Here's your change, sir, casual niyang sabi rito, hindi. Pinansin ang kadaldalan nito. Ramdam niya ang mga nagbabagang mga mata na nakatitig sa kanya. Hindi man siya lumingon ay natitiyak niya. Iyon. Tumalikod siya matapos na maibigay ang sukli. She's going to serve other customers. Buhay na buhay pa rin ang restaurant kahit na gabi niya. Ihahatid na kita pa uwi, babe. Pahabol pa ni Franco sa kanya pero hindi niya iyon pinansin. Nagyayabang lang yun malamang sa mga kasama. Ateneo pala. Baka nga Ateneo. Marami namang mahirap ang nakakapag-aral sa mga mamahalin na eskwelahan, basta matalino. Siguradong aabangan siya ng lalaki at hindi siya tatantonan. Ito namang si Lux palagay niya ay nag-aantay din, at sa tingin niya ay parang nakakasunog na ang titig kay Franco. Lux. He never liked what he heard. Gusto na niyang kunin ang bala ng dart na nakadisplay sa counter para backshotin ang bunganga ng lalaki at gawing bullseye. Baka hindi nito alam na champion siya sa ganong larangan noong high school. Kaya siya may display sa counter para backshotin ang bunganga ng lalaki at gawing bullseye. Baka hindi nito alam na champion siya sa ganong larangan noong high school. Kaya siya may display sa restaurant ay dahil iyon ang ginamit niyang dartboard. It was memorable to him. Hindi pwedeng ihatid ng lalaking ito si Hart. Hindi lang dahil sa malalaman kung saan nakatira, dahil mismo sa dahilan na ayaw niya na may ibang lalaki na umaaligid sa pag-aari niya. Sinabi ni Van Rose na may alak iyon na regalo sa mga babaeng uminom sa likod. May pa-service iyon na van. Nakaiwan sa parking. Ang balak niya sana ay kukunin niya si Hart kapag tapos na ang kasiyahan ng mga yon pero paano niya gagawin iyon dahil sa Franco Rodriguez na ito? Ayaw niyang ipagkatiwala si Hart sa van na maghahatid sa mga babae pa uwi. Hindi rin pwede na tauhan niya ang mag-pick up sa dalaga. Dali-dali niyang kinuha ang smartphone ng may maisip siyang ideya. He dialed Van Rose, number. Hello's brother, bati nun. Come back here, sagot niya saka pumasok sa pinto. Papuntang kusina. What? Kakaalis ko lang, dismayado no nasabi. Rent me a taxi. Tenamang buhay mo yan, Montesalvo. Pagod ka na. Bang sumakay sa bilyones mong sasakyan at sasakyan na. Maraming PWET na ang naupo ang gusto mo ngayon. Just get me a taxi and pay it, kahit magkano. Oo na. Dadaan na ako sa terminal nila. Pag ito inisip na carnapper ako, mapapatay kita. Humalaklak siya rito, don't worry. You're too handsome to be a carnapper. Papuntahin mo rito ang taxi at ako na bahala. Thanks. In your ass. Pinatay niya ang tawag. Ipagagamit niya sa tauhan ang taxi at iyon ang pahahatiran niya kay Hart papauwi para hindi malapitan na Franco. Napakagaling niyang bumakod sa kanyang kaisa-isang pag-aari, ang pambansang puso ng macho restaurant. Lumabas siya na sumulyap sa gawin ni na Franco. Tanaw. Iyon ang tanaw sa dalaga na nasa may kabilang side ng restaurant. Hanggang tanaw na lang ang magagawa nito dahil kanya lang si Hart sa lahat ng pagkakataon. Chapter 57. Hindi mapalagay si Lux habang nakamasid sa lalaking matiyag ang nag-aabang kay Hart. Hindi niya talaga gusto ang karakas ni Franco, and thank God umiiwas naman si Hart dun. Sumakay ang dalaga sa taxi dahil may instruction siya. Roon. Lilibot ito sakali ng kanyang tauhan para hindi makasunod si Franco. And he would keep an eye on the man. Nakasakay siya sa sasakyan niya, hawak ang kanyang smartphone para abisuhan si Just Oni kung sakaling susunod ang lalaki. Sumakay din iyon sa motor at bumuntot. Kaya pinausad din niya ang sasakyan. Mas makulat pa sa alipanga ang hinayupak. He remained watching until the taxi turned left while Franco turned right. Nakahinga siya ng maluwag. Hindi naman pala susunod ang lalaki. Medyo lasing pa naman si Hart sa tansya niya. At natatawa siya dahil si Van Rose ang nagsabi na may tama na ang dalaga. Tinanong niya kung nakailan, 2 baso raw.
Jesus. Nakakalasing na pala ang dalawang baso. Sabi raw ni Gigi ay first time uminom. Naligawan lang daw ng mga kaibigan kaya napilitan. Hindi na naman siya umimik. Binantayan na lang niya ang dalaga para masiguro niyang maayos na makakauwi. At maayos naman nga, thank God. Nakabantay siya sa may kalayuan ng marating nila. Ang townhouse. Nagmamasid siya sa paligid at nang masiguro niya na wala ng tao ay saka siya lumapit. Naalalayan na ni Just Oni ang dalaga sa loob ng bahay at siya ay sumunod na rin doon. Heart lazily Saturday on the sofa. Halos tulog na ito at sobra. Ang kalasinggan sa iilang baso lang. Locke smiled and shut the door. Lasinggera, aniya na natatawa pero wala itong reaksyon kasi nga ay lasing. Lumapit siya at lumuhad sa may harap nito, masuyo. Itong inaamoy sa leeg. Ang baby kong lasinggera. Di ko lasyang no. Anito, nakapikit ang mga mata pero natawa lang siya. Yamakap ito sa batok niya at sinipat siya na mabuti. Saka siya hinalikan sa labi. Locks. Anito sa kay lumiyad. Napatingin siya sa dibdib nito. Horny. He chuckled and she nodded, part your thighs. Then, **** tika. Bastos ka, anito sa kanya at hindi na. Gusto mo naman, sagot naman niya, gusto mo. She nodded. Kinagat niya ang dalaga sa tainga at nagtanggal siya ng sariling sinturon. ***K. Gusto rin niya. He loves to hear himself talking dirty to her. Sumunod dito sa utos niyang papag-hiwalayin ang mga hita nito, at siya naman ay hinayla pababa ang suot nitong short at panty. Kinabig niya ito sa balakang at halos humiga na ito sa sofa. Without too much foreplay, he just glided his ***K against her slit and it became wet in an instant. Lalo siyang nadala sa naramdaman niyang BASA at MADULAS nitong agad niyang ipinasok ang kanyang ahem kay Hart. At ito naman ay yamakap sa kanya. DAM and this lady. Kahit saan siguro ay aabutin siya ng LIBOG kapag ito ang kaharap niya. Pareha sila ng damdamin. Pagdating sa kama. And he's so damn and lucky because he's the only man in her life. Hart. Napabalikwa si Hart. Parang tuyo ang lalamunan niya. At napatingin siya sa natutulog na si Locks. Matamis siyang ngumiti at hinalikan ito sa ilong. Ang naalala niya ay binuhat siya nito papaakyat sa kama. Tumingin siya sa orasan ng kanyang cellphone at alas 5 na ng umaga. Bumaba siya sa higaan para mag-asikaso. Mukhang nalasing siya kagabi pero mabilis lang din naman na nawala. Iyon. Ngayon ay papasok na sila sa trabaho at kailangan niyang kumilos. Ayaw niyang pumasok si Locks na hindi pa kumakain. Bumaba siya at nagumpisang kumuha ng mga pwedeng lutuin sa ref. Iyong pinakamabilis lang ang kinuha niya dahil baka matagalan siya. Nang makatapos siya ay napahawak siya sa kanyang tagiliran dahil bigla iyong sumakit na halos ikapilipit niya. It was so sudden and after a while it was gone. Para lang. Iyong nagdahilan. Morning, sweetie. Nakangiting bati ni Locke sa kanya sa may gitnang bahagi ng hagdan, nakasilip sa kanya. Umayos siya ng tindig at ngumiti rin, morning, RAPIST. Humalaklak ito sa kanya at pupungas-pangas pa. Matulog ka pa. Maaga pa naman. Mag-aasikaso lang. Ako tapos kapag gusto mo nang kumain, tawagin mo ako. Lumapit siya rito at hinalikan ito sa labi. Sabay silang pumanhik at ito ay humilata ulit sa kama. Siya naman ay tumuloy sa banyo. Parang kumukulo-kulo ang tagiliran niya. Kinakabagan. Siguro siya kaya hindi na lang niya pinansin iyon. Siya ang naunang mag-asikaso pero siya pa rin ang nahuli kaya halos tumakbo siya papasakay sa sasakyan ni Locks. Nagbabasa ito ng message sa smartphone tapos ay napamura bigla sa kaibinagsak iyon sa dashboard. Anong problema? Tanong niya rito. Si Mama, birthday pala ngayon ni Mama. Jesus. I forgot it. Nagtatampo ang matanda at di ko raw siya binati. May party siya mamayang gabi. I was so addicted to you and never paid attention to other things, tumawa ito nang sulyapan siya. Wala namang problema. Madali ka lang naman na makaka-attend dun. Ang problema, hinawakan nito ang kamay niya, gusto kung nandun ka. But they will suspect if you're invited and the others are not. Hindi siya umimik. Parte na yon ng lahat, ang hindi siya mapabilang sa mga kasiyahan dahil wala namang nakakaalam na siya ay kakilalang personal ng mga Montesalvo. O okay lang, aniya kapag kwan pero malungkot na siya sa loob niya. But Mama said you're invited. Anito sabay tawa kaya? Ang laki ng naging ngiti ng dalaga. Talaga. Nakangisi niyang tanong at tango ang sagot. Dun ni Locks. He'll just shut the restaurant today. I'll call Vandross. Ang hayop na yon kasabwat siguro ni Mama sa pagtatago ng lahat sa akin. I'll extend the invitation to all the waitresses. So you'll see your friends there. Parang nakakahiya naman na pumunta dun. Wala naman akong damit.
Baby, walang pasok ngayon. You don't have to go to work. Instead, find a dress to wear. Pasama ka kina Gigi. Hindi na. Meron akong damit pala, yung sinuot ko. Noon. Pwede naman na itim di ba? Of course. Natawa ito ulit. Kasi sa probinsya si nanay nagagalit kapag itim. Ang damit na pupunta sa birthday-an. Taliwas daw sa karamihan. Pero sa mayayaman siguro swerte ang itim. Black is elegant nga, sabi. What's important is, you came. Baka ayaw mo pang maniwala na inimbite ka ni Mama, basahin mo ang text. Anong regalo mo kay Senyo? Mama Carmen. Nailang. Siya bigla sa sinabi niya pero nakangisi si Locke sa kanya. Nothing. Kibat balikat nito kaya hindi siya makapaniwala sa narinig. Napakabait mong apo. Baby, lahat na meron si Mama. I don't think she still needs anything. Sa bagay. Mama isn't fond of material things. Masaya na siya sa lahat. You see, ang phone niya basic phone, humalaklak. Ito, siya na lang siguro ang tao sa mundo na may isang kiluhin ang bigat na phone. Sira ka. Lola mo yun no, naman niya rito pero. Tatawa-tawa ito. But I love her so much, you know, anito sa kahumalik. Sa kamay niya, siya ang nagmahal sa akin nang maghiwalay ang parents ko dahil nanlalaki si mommy. But, my grandmother is just so kind to still welcome Elisa, like nothing happened. She's just so refined. Hindi ko alam. Paano niya nagagawa yon? Kasi si Lola Carmen, hindi niya ibinababa ang sarili niya. Sa level ng mga taong mapanakit, sabi niya, limam not saying. Na mapanakit ang mama mo pero subukan mo rin na. Intindihin siya. Tamo ikaw, hindi rin successful ang buhay. May asawa mo. May dahilan ang bawat tao, Locks. Baka hindi. Lang sa iyo gaanong naipaliwanag pero baka may dahilan. Ang lahat. Mas mabuti sigurong patawarin mo na rin ang mama mo habang buhay pa siya. Kasi di mo alam, baka mapatawad mo siya pero hindi ka na niya marinig pa. Tumingin ito sa kanya at ang mga mata nito ay nagkaroon ng kaunting lamlam. Hindi ito nakaimik at parang tinamaan sa sinabi niya. Mahirap yan gawin para sa'yo alam ko, pero si Katie na. Kapatid mo na dati ay kasama sa galit mo, inaalagaan mo. Ngayon at ayaw mong masaktan. Ibig sabihin kaya mong magpatawad. Saka para maging masaya ka na rin na wala kang dinadala sa dibdib mo. Ganun siguro ang tao, hindi. Perpekto ang buhay. Kami, magkakasama, buo ang pamilya. Pero may mga kulang sa amin kagaya ng pera, pagkain. Material na bagay, na kahit kailangan sa pang-araw-araw na. Buhay ay hindi namin nakukuha. Ako, nanikip ang dibdib niya, pag-aaral. Ikaw naman nasa iyo ang lahat ng yaman. Wala kang problema sa pera at lahat ng materyosong bahay. Sa mundo pero wala kang ama at ina, pero ang nanay mo ay buhay pa, may kapatid ka, may lola ka. Tingin ko ay malaking bagay na yon na dapat mong ipagpasalamat sa Diyos. Jesus, bulong nito sa kanapalunok, gusto mo ba akong paiyakan sa mga salita mo, heart? Ikaw, kung iiyak ka, she said and laughed. Umiling ito sa kangumiti sa kanya, saan kita ihahatid? Since ipasasara ko ang restaurant. Sa restaurant na lang din para hindi sila maghinala na. Alam ko na ipapasara mo. Anong oras ang party? Sasabay na lang ako sa kanila. Baka doon na lang ako magbihis sa apartment. Kukunin ko lang ang damit ko sa townhouse. 7. Mag-ingat ka ha. I'll see you tonight. And text me. Opo, naman niya. Naghanda siya para bumaba na. She quickly kissed Locks. And hopped out. Hindi na siya tumingin pa sa sasakyan at diretso lang siyang naglakad. Narating niya ang restaurant at bumusina naman si Locks. Sa likod niya, pero hindi na siya lumingon pa. Tuloy na siya. Papunta sa entrance nila at naroon na ang ilang mangga. Kasamahan niya. Di ka nagbabasa sa GC, sita ka agad sa kanya ni Celine. Bakit? Pagkukunwari niya. May order na si Sir Vandross sa Caera na pauuwin na. Tayo. Lahat daw tayo imbitado sa party ni Seniora. Sagot ni Aiza sabay tili kaya tuwang-tuwa na nagsipagtilian ang mga kasamahan niya. Sino lang nasa loob? Tanong niya sa mga ito. Sina Gigi lang saka sina Denzel. Papatapusin lang daw ang mga customers at pauuwin na rin. Excited na ako, Suska. Unang beses ito na may imbitasyon tayo. Baka dahil ito kay Hart kasi nakilala ni Seniora ang kaibigan natin. Lagi ka lang dumaikit sa amin. Hearty para kasama kami sa mga parties. Inosenteng sabi ni Felon sa kanya sabay alug pa. Baliw talaga kayo. Dinamay niyo pa ako. Sira. Alam naman namin na sa iyo talaga malapit yun. Maglola mula nun na hospital si Tatang. Wala naman yun kaso sa amin, Heart. Wag kang may lang. Hindi kami tulad ni na Mabel. Kaya nga sinesante na. Dahil mga chismosa. Kami, masaya kami para sa iyo kasi. Alam din namin kung paano maghirap sa buhay. Kaya kung may isang makaangat sa atin, masaya kami. Salamat,
Aniya, sama ako sa apartment ha. May. Kukinin lang ako sa bahay na damit tapos sabay tayo sa party mamaya, aniya sa mga ito. Sige, mag-ingat ka. Pumihit siya at hindi niya inasahan na biglang. Malulusaw ang ngiti niya nang makita niya si Diana. Montesalvo. Where's Vandross? Nakataas ang mukha na tanong. Nito. Sino yan? Yuzisa ng isa sa mga kasamahan niya pero. Si Diana ang humarap doon. Hindi mo kilala ang asawa ng amo mo. Mata Reyna. Tanong ng babae kay Jemina at agad na parang. Nahintakutan ng mga ito, I am Diana Montesalvo, Lux's wife. Baka ex-wife. Sorry po, ma'am, hindi nang paumanhin ni Jemina. Habang siya ay nakatingin lang sa babae. Ikaw, bakit ang sama mong makatingin? Bailang nun sa kanya. Hindi po ako masamang makatingin, ma'am. Nakatingin lang po ako dahil hinahanap niyo ang manager namin. Hindi niya inaasahan na bigla siya nitong sasampalin. Kaya napasinghap ang mga kasamahan niya. Gigil niya itong tiningnan dahil parang naghahaman pa. Ang tingin nito sa kanya. Kumulo ang dugo niya at hindi niya alam kung anong nagtulak sa kanya para lumakas ang loob niya at sa kanya ito sinampal ng kanyang body bag. Ang yabang mo. Single ni Hart sa babae at napatili. Ito nang tila ma-out of balance dahil sa taas ng suot na takong. Hindi kita pinakikialaman, kala mo kung sino ka. Galit. Nasabi niya sa kanya ulit iyon sinampal pa gamit ang bag. Kaya natamba iyon ang tuluyan. Diyos ko. Bulalas ni Vandross nang abutan sila sa ganung sitwasyon. Agad nun na dinaluhan si Diana at itinayo. Fire that woman. Galit na utos nun pero humahanggos siya at kahit na si Vandross ay sinaman niya ng tingin. Diana, ano bang nangyayari? Tanong ni Vandross sa halip. Humingi ka ng tawad sa akin. Utos din sa kanya ni Diana kahit na mukha itong bruha sa gulo-gulong buhok. Bakit ako hihingi ng tawad sa iyo? Ikaw itong naunang manakit tapos uutusan mo ako. Hoy, Mrs. Montesalvo, hindi mo ako pag-aari para paluhurin sa harap mo at ituring kang santa. Kung gusto mo ng respeto, matuto kang ibigay yon sa ibang tao. Sigaw niya sa babae sa kanya akmapang. Hahampasin kaya si Vandross ay lumaki na lang ang mga mata sa kanya. Her teeth were pressing against each other so hard. Pidyon niya ang sarili na ihampas talaga ang bag sa babae. Iniba niya iyon nang marahas saka siya nagmarcha. Papaalis. Kapag hindi siya umalis ay baka masabunutan pa niya ang walang hiyang yon. Kahit nanay niya ay di siya nasample ni minsan, tapos sasampalin lang siya ng isang matapobreng si Diana. Hindi siya papayag. Mabait siya at matisin pero kapag siya ay sobrang nasaktan, kaya rin niyang lumaban. Chapter 58 Hart. Nagtatawanan ang mga kaibigan ni Hart habang nagbibihis sila para sa pag-attend sa party. Siya ay nasa harap ng salamin nakaupo. Sinusuklay ang mahaba at itim na buhok niya. Naglagay lang siya ng clip sa buhok, na may mga kumikinang na fake na bato. Yun lang ang accessory niya at wala nang iba pa. Si Katie ay kanina pa chat ng chat sa kanya kung papunta na siya. Si Lux naman ay parang wala pa ring alam sa nangyari sa kanila ni Diana, walang nababanggit iyon na kung ano. At hindi niya alam kung anong magiging ekspresyon ng mukha nun kapag nalaman, kaya hindi niya masyadong kinakausap. Uunahan na niya iyong Sanjitan. Pinag-uusapan nila ang tungkol sa pananapak niya ng bag sa asawa ni Lux. Sobra na ang inis niya sa babaeng iyon. Kanina. Noong una na nakiihi siya, hinamak na siya kahit di naman niya inaano. Kanina ay hindi niya rin naman inaano. Pero sinaktan siya. Aba, hindi naman pwedeng ganun. Divisoria bag lang pala ang ka-level ng pagmumukha ni Miss D. Tumatawang kantsaw ni Gigi. Lesson learned, huwag magtatakong kapag mananapak. Baka matamba. Nasundan ng halakhak ang sinabi na yon ni Jenmena. Nakita niyo panty. Halakhakan ulit ang mga yon kaya natawa rin siya. Nakita rin kasi niya ang panty ni Diana kanina nang matamba iyon. Na-nervous din siya dahil sa totoo ay baka mabagok ang ulo nun, dagdag problema pa sana. Kaya lang masamang damo siguro ang babae na iyon kaya ni Galos ay wala man lang nakuha. Si Binibining P, panty. Tawanan ulit ang lahat. Hala, baka Aidman din nun si Harty, naman ni Aiza. Syempre, testigo kayo at ang CCTV sa labas ng restaurant. Di naman pwedeng porke asawa siya ng amo eh. Tama na siya. Napakayabang niya. Huwag siyang kasigurosa. Buhay niya baka mamaya ipagpalat siya ng asawa niya sa mas mabait na babae. Napayuko siya. True, sang-ayon ni Aiza, parang napaka-toxic niya. Pero palagay ko di yun hihiwalay kay Sir Deluxe. Ano pa bang hahanapin niya doon sa tao? Mukha namang napakabait. Tangahan kapag pinakawalan ang ganong lalaki at humanap panang bungi. Kaya ikaw, pambansang puso ng Pilipinas, huwag ka nang humanap ng bungi ha. Makahulugang biro sa kanya ni Gigi. Ayan si Franco ang bungi. Nagkatawanan silang muli. Tumingin siya sa kanyang smartphone dahil nag-chat na naman si Katie. Katie Kat,
Ate Puso, papunta na raw ba kayo? Nagkukulit. Na si kuya. Nandito sa tabi ko. Ini-stress ang buntis. Napangiti siya. Maya-maya ay tumatawag na iyon at atubili siya kung sasagutin niya o hindi dahil nariyan ang mga kaibigan niya. Locks. Hindi nga sinasagot, nainas nang sabi ni Katie sa kapatid. Na naka-tuxedo. Balisa ang lahat sa ibaba at nag-aayos pa rin ang coordinators ng party sa kanilang napakalawak na bakuran. Pero silang magkapatid ay nasa kwarto, nag-aagawan ng smartphone. Call her again. Si kuya naman parang Tanji A. Nakasimangot na sabi ng kapatid niya kaya napahalakhak siya. Bilis na, bunso. Hindi ka ba naaawa sa kuya mo? Irap nito sa kanya, nababaliw ka na sa kanya. Kuya. Para ka nang matatae dyan kapag hindi siya nakita. I am. Sayang ang talks ko kapag nati ako. Tawagan mo. Aniya pasabay halik sa balikat ng kapatid. Tama si Hart. Si Katie ay inaalagaan niya ngayon at pinuprotektahan, samantalang noon ay ayaw niya rito dahil ang ama nito ang umagaw sa mommy niya. Baka panahon na rin nga para maging maayos ang kanyang pakikitungo sa mommy niya, para magkaroon sila ng pagkakataon na magkasama pa habang may panahon pa. At dahil sa paghahanap niya ng pagmamahal ng isang ina ay umasa siya sa pagmamahal ng ibang tao sa kanya. Hindi niya naisip na sarili niya ang unang magmamahal sa kanya at hindi siya dapat na umasa sa pagmamahal ng iba. And he was quite well blessed. Hindi komo at mayaman siya. Ay perpekto na ang buhay. Tawagan mo na, kulit pa niya sa kapatid na napilitan. Na rin na sumunod sa kanya. Hello, Katie, bati ni Hart nang sagutin na rin ang tawag, sabay kaway nito. Kandehaba ang leeg niya para makita siya ng dalaga. Dahil nakaharang ang kapatid niya. Ulo mo, aniya rito sabay tulak sa ulo nito. Bakit kaya parang ang sanggit na naman sa kanya ni Hart at kakaunti ang imak sa kanya. Sanay siya na madaldal. Ito sa kanya. Kapag tahimik ito, may mali. Ang ganda talaga ng nito kahit sa camera, parang artista. Hello, ate. Nandito pa ako sa apartment. Nag-aayos pa ang mga kaibigan ko, Katie. Okay, ate. I'll see you later. Sino yan, puso? Tanong ng isang babae sa background. Eto si Miss Katie, kapatid ni Sir Locks. Hello, mga ate. Masayang bati nito at naiinis na siya. Kaya ang sama ng tingin niya rito. Pinandilatan siya ng kapatid niya, huwag kang ang paalote dyan, kuya, alam mo naman na maraming kasama. Naiinis siyang napabuntong hininga. Luxembourg. Napaangat siya ng tingin nang marinig niya ang boses ni Vandross sa may pintuan. Naroon nga iyon, nakasilip. Tinanguan siya ng lalaki kaya naman napilitan siyang tumayo. Yaman lang din naman na sinulo na ng kapatid niya. Si Hart, o di siya na ang aalis. What? Seryoso at masungit na tanong niya sa kaibigan. Si Diana, pumunta kanina sa restaurant. Ang kulit ng asawa mo, pare. Tila naiinis nitong sabi sa ka. Pumamiwang, ang desperada niyang bumalik ka sa kanya. At naiirita ako sa bunganga. Alam mo yun gusto kong sabihin sa kanya na 3 taon siyang naging freezer, tapos ngayon bigla ay gusto niyang hatakin ka. Dapat ay mahatak ka. Alam mo yun. G gets mo. Yung ganun. L got it, kahit na mas malabo pa sa mata ng bulagang mga sinabi mo. She's a selfish brat, that's why. Kapag ginusto niya ay dapat makuha niya ahit na mali siya. Narcissist, that's it. She's so manipulative and overpowering. And, ewan ko rin. Alam mo yung di naman niya ako mahal. Pero gusto niya akong manipulahin at pasunurin. Kuha ko na. Siya. Now that she didn't get Enrico, ako na lang ulit ang pagtitsagaan niya. Nag-away sila ni Hart. His eyes flew to Vandross. Nasaktan ba si Hart? Nag-aalala niyang tanong. Paano masasaktan yun may armas? Humalaklak ito. Pagkasabi nun, hinampon sa mukha si Diana gamit ang bag niya. Hindi nakabawi. Sinampal daw kasi si Hart dahil akala raw ay masama ang tingin. Naiiling siya. Huwag niya lang makita yon sa aktwal at baka kung anong magawa niya kay Diana. Diana doesn't have any right to hurt anybody. Kahit na kaninong babae yon. Gawin nun, hindi siya kakampi kay Diana. Nagiging bayolente. Na nga iyon. Kahit nung nagsasama pa sila ay kung ano. Anong ginagawa sa kanya? Alam niyang dahil yon sa rejection ni Enrico. Hindi. Matanggap ni Diana na sa pangalawang pagkakataon ay inayawan niyon ng lalaking gusto, kaya malamang kong kani-kanino ibinubuntan ang galit. Mag-ingat ka, pre. Hindi pwede na malaman ni Diana ang tungkol sa inyo ni Hart. Baka saktan yon. Kung ako man, di na kita sasabihan na balikan mo yon. Nag-iingat naman, Van, seryosong sagot niya. Sige, baba na ako kasi pinababalik ako agad ni Lola. May ikukwento raw sa akin. Suska. Natawa siyang tinapik ang balikat ng kinakapatid niya. May magbabago sa kanila. Dapat ay hindi na niya isasakay si Hart sa sasakyan niya.
Baka may makakita sa kanila. Mahirap na. He isn't free yet. Mag-isip siya ng paraan kung paano. That will be a big adjustment for both of them but they have to adjust. Para rin. Sa kanilang dalawa yon. Kuya, ani Katie kaya napalingon siya habang nakapamewang. Nag-chat si Caleb, anitong may lungkot. Ano raw? Pupunta raw sila sa Cebu kasama ako. Gusto ko. Sumama ka. Yamakap ito sa tiyan niya at ramdam niya na. Takot ito sa ama nito. Huwag ka nang umiyak. Sasama ako para walang manakit. Sayo, ani Yarito. Baka panahon na rin para magharap ulit sila ni Elisa at masabi na niya nakakalimutan na niya ang lahat ng masakit na nagawa nun sa kanya. Thank you kuya, malambing na sabi ni Katie sa kanya. Napakasaya niya ngayon sa totoo lang. Ang pagdating ni Katie ay parang nakapuno rin sa pagkatao niya. He has a sister. Magkakaroon na siya ng pamangkin. At proud siya sa pagiging kuya dahil ramdam niya na may tiwala sa tapang niya ang kapatid niya. She listens to him and that makes him feel like a real elder brother. Kaya masaya si Hart dahil may mga kapatid. Iyon na nakakaramay, nag-aalala at nagnamahal. Kuya, nag-chat si Ate Hart, ayan na raw sila. Bigla siyang natarante at inayos ang kanyang damit. Baka nakusat ang coat niyang suot. Guwapo ba? Tanong niya kay Katie. Napaka. Sagot naman nito kaya nag-high five silang dalawa. Magkasama silang naglakad para bumaba na. Sobrang excited na niyang makita si Hart. Kahit na hindi man niya iyon pwedeng lapitan tulad ng kapag sila lang dalawa, at least nasa malapit iyon at nakikita niya. Panatag siya. Panatag siya na walang aagaw na mga lalaki sa asawa niya. Chapter 59. Sobrang dami ng tao sa loob ng bakuran ng mga Montesalvo at parang umaatake na naman ang masakit na tagiliran ni Hart. Hindi niya alam kung dala yon ng kaunting nervyos niya o may iba pa. Oh my G. Ate Hart. Leon ang tili ni Katie na agad na nagpangiti sa kanya at nagpalingon. Ang ganda ni Katie na sobra, at ang pogi na sobra ng kasama nitong lalaki. Bigla siyang niyakap ng Daisy 6 anyos na dalaga pero ang mga mata niya ay nasa kay Lux, na agad din niyang inalis. Good evening po, Sir Lux. Bati ng mga kasama niya. Evening, ladies. Sis, pakilala mo naman ako sa magandang babae na yan. Suska. Kilig na naman ang mga kaibigan niya sa mga pastyle ni Montesalvo pero siya ay hindi ito pinapansin. Magpaanal ka na muna. Halos matawa siya sa pabirong sagot ni Katie sa kapatid. Elsa ako nakita mamaya pa, Kataylinan. You better take them to their seats now. Opo, Sir Lux. Natatawa siya sa mga asaran ng magkapatid. Parang namiss niya tuloy ang mga kambal niyang bunso at panuurin yun kung paano mag-away. Natutuwa ang dalaga sa nakikita niyang progress sa pagkatao ni Lux para sa kapatid. From being so cold and mad, now he's a real mature big brother to Katie. Personality development, check. Inihatid sila ng dalawa sa kung saan sila uupo. Sa dami nila, 10 mesa ang kanilang inangkin dahil 5 lang naman ang upuan sa isang mesang bilog. Inilapit sila ng magkapatid kay Carmen at ramdam niya ang titig ni Locke sa kanya, malaking bagay na ikinailang niya. Dahil maraming tao ang napalibot sa kanila. 1, 2, 3. Sabi ni Jimena kaya napatanga siya. Saglit pero nakisabay sa kanta na may sayaw na pinag-practice nila kanila patungkol sa birthday. Ang laki ng ngisi ng matanda at napapalakpak pa. Kaharap ang mga amiga. Happy birthday, Seniora Carmen. Sabay-sabay nilang bati. Thank you, ladies. One more. Ani yun at sa kalaminga. Salvation, i-video mo. Tawag nito sa isang tomboy na may hawak na camera. Agad yung lumapit kaya halos mapakamot si Hart. Nabubwisit siya kay Lux na hindi matanggal ang titig sa kanya. Pakiramdam niya ay hinuhubaran siya nito sa titig. Atres ng kaunti at hiwa-hiwalay. Utos ni Salvation at iyon naman ang ginawa nila. Nag-thumbs up iyon kaya inulit niya ang jingle para sa matandang Donya. Masayang-masaya na yon sa jingle nila na ginawa, at kanina lang yon. Maupo na kayo, mga apo. Don't be shy. Don't be shy. Maiwan ko muna kayo ha. Hart, I'll see you later, apo. Opo, Seniora, tango niya rito. Lux, entertain them. Huwag mo silang pabayaan. Anong klaseng entertain, mama? Gusto mo sayawan ko. Si Hart and friends. Napahagikak sila at si Carmen naman ay napalo ang apo sa dibdib. Katie, saan ang banyo? Tanong niya sa kapatid ni Lux. Dahil parang sumama ang pakiramdam niya. Hindi niya alam kung dahil yon sa dami ng tao sa paligid o dahil sa mga pailo. Kuya, pakihatid mo si Ate Hart sa banyo. Ako nang bahala sa friends niya, ani yun sa nakatatandang kapatid. With pleasure, naman ito sa kasya tinanguan. Sa banyo kuya ha, bilin pa ni Katie kaya humalaklak. Ito. Sumabay siya kay Locke sa paglalakad at nang nasa may parte na sila na walang tao ay hinaklit siya nito sa baywang
Siya namang pag-iwas niya na sobra. Masisira ang ayos ko. Naiinis na pixie niya na. Ikinatawa lang nito, nandun ang banyo. Itinuro ng dalaga ang isang banyo kung saan may mga nakapila na tao. You're so special to be there. Para yan sa mga tauhan. At kasambahay. Dito ka sa loob. Loob ng kwarto ko. Baliw ka. Nangingiti na sabi niya rito at sinulyapan ito. Isinama siya nito sa loob ng mansyon at nakasalubong nila si Sayeni. Manang Sayeni. Tili ng dalaga at ganun din naman ang may edad na babae, nakabihis din ito at a-attend din ng party. Hindi bilang isang kasambahay. Kumusta ka na, heart? Namiss kitang bata ka. Hinapload siya nito pagkasabi nun at pinakamasdan, parang payat ka ngayon, Neng. Po. Natingnan niya ang mga braso. Hindi naman niya napapansin niyon na payat siya pero may mga pagkakataon mamasama ang pakiramdam niya. Iniisip niyang dala lang yun ng pagka-ospital niya at hindi pa siya nakaka-fully recover sa pagkakaroon ng sakit. Ay baka sa damit lang. Babanyo ka ba? Tumanggaw siya pero tumingin iyon kay Lux, may mga gumagamit ng banyo, mga amiga ni Seniora. Maraming banyo, manang Sayeni. Sa kwarto ko. Natawa ang babae at gusto niyang pandilatan ang lalaking ito pero hindi niya magawa. Sige na at baka magkaihi pa itong si Hart. Nakangiti siyang yamakap sa babae bago sila umalis sa harap nito. Hinawakan ni Lux ang siko niya at kahit na gusto niyang palasan ay hindi naman din niya magawa. Nagpapaka-formal lang siya kahit na parang sisabog na ang dibdib niya sa kaba. You look pale, anito sa kanya, hila siya sa isang elevator. Natatakot lang ako kasi ang daming tao, baka tayo mahalata. Ako, okay lang, kibat nito kaya napatingala siya, lako lang ang iniingatan ko. Saka bakit ba nagtatampo ka na? Naman. Ano na naman ang kasalanan ng Mr. Mong? Guwapo. Lumabas sila sa elevator at dinala siya nito sa isang kwarto. Lumingga siya at hindi sumagot pero bigla siya nitong niyakap ulit at hinalikan sa leeg. DAMN it. Gusto ko, heart, anito at naninigas na naman. Ang ahem. H hindi pwede. Masisira ang ayos ko. Ang lakas ng tawa nito saka siya isinandal sa pader at ipinagdidinan sa tiyan niya ang nagyayabang nitong sandata. Kailan ba yun hindi naninigas? Parati naman. Ang ganda mo nga, sobra, anito sa kanya saka siya hinalikan sa noo, FUCK. Nakatingin lang siya sa mukha nito. I know what you did. Sinaktan mo si Diana, ani Loxa. Kanya kaya tumaas ang kilay niya. Ito na nga ang sinasabi niya. Sa oras na magalit ito sa kanya, baka kahit ito ay hampasin niya rin ng bag sa mukha. Nasaktan ka ba? He asked her. Nakagat niya ang labi at napaiwas ng tingin. Hindi ka galit na pinatulan ko ang asawa mo. Silly, Lux chuckled, magagalit ako kung nakita kong may galos ka. You're my concern now, baby. Wala na akong pakialam sa iba. She smiled and kissed him. Tapos ako na naman ang hindi kinikibo, natawa ito. Pagkatapos na sabihin iyon kaya naman umalis na siya sa harap nito at pumunta sa banyo. Tama ang pinto na napasok niya. Inunahan lang kita kesa ako ang kagalitin mo. Lalong lumakas ang tawa ni Lux kaya naman natawa rin siya. You're so clever you know that. Alam mong ninenervyos ako kapag nagagalit ka kaya mo ako inuunahan. She giggled. Kahit na medyo hilo siya ay natatawa siya sa pagkakabisto nito sa mga style niya. Lumabas siya sa banyo kapag kwan. Pwede ba akong makainom ng tubig? Aniya rito kaya? Napakunot noo ito at nawala ang ngiti. Are you okay? Asked Lux, touching her forehead. Ayos naman. Parang nahihilo lang ako sa dami siguro ng tao. Let's go downstairs. Alalay siya nito sa paglabas nila ng kwarto pero sa hagdan siya dumiretso dahil parang mas lalo siyang nalulula. Sa elevator. Baby, aalis pa ako ha. Hart immediately paused and looked at him. Aalis. Ano? Yun. Paraan para iwan siya. Natawa ito at malamang dahil sa itsura niya iyon. What's with that face? Gusto kasi ni Katie na sumama. Ako sa Cebu. Mamamanhi ka na siguro si Caleb pero natatakot ang kapatid ko sa daddy niya. To ease her mind, I will go with them. Pababantayan naman kita rito. Sus, aniya at napawi na ang nervyos niya. Nagiging matatakotin yata siya ngayon. Ano bang na nagyayari sa kanya? Hindi na. Kaya ko naman ang sarili ko. Parang normal. Nabuhay lang tulad nung di pa kita nakikilala. Babalik ka rin. Naman agad, di ba? Of course. Di ko rin kayang matagal na di ka nakikita. Baka mga 3 hanggang 4 na araw. Kailan ang alis mo? It depends on Caleb. Of course, my baby will know. Hindi naman ako basta pwedeng umalis na lang na di sa'yo. Nagpapalim. Baka hindi mo lang ako sampelan ng bag. Baka ay pakin mo pa. Ang lakas ng naging tawa niya at napayakap siya sa katawan nito. Niyakap din siya nito pabalik at hinalikan siya sa ulo. I just also thought that you were right about my mother.
I want to talk to her, that's why I also want to go to Cebu. Ngumiti siya rito at masaya siya na nakapagdesisyon na. Ito sa buhay, at nagpapasalamat siya na may kontribusyon. Siya sa bagay na iyon. Masaya ako para sa iyo at sa mama mo. Nakikita ko. Naman na mabait siya at parang matatakotin nga. Nagpatuloy na siya sa pagbaba at ito naman ay nakasunod lang sa kanya. Nang nasa paanan na siya ng hagdan ay agad na. Napapihit ang ulo niya dahil parang may naaninag siyang tao. Sa may likuran pero wala naman siyang nakita. Why? Tanong ni Locke sa kanya at napalingga rin. Parang may tao, Locke, aniya rito at may bumundol na. Kaba sa kanya, kaba na hindi niya maipaliwanag. It was so sudden. Nakakaramdam lang siya ng ganun ay kapag magkakasakit ang pamilya niya. Sinilip ni Locke ang likod ng malaking display na kabayo. Pero wala naman itong nakita. Perhaps a household, sweetie. Wala naman. Basta-basta nakakapasok dito, except for mama's friends. Let's go. Inom ka na ng tubig. Tumanggaw siya nang hawakan siya nito ulit sa braso at inakay papunta sa kusina pero lingon pa rin siya. Kaya pinagtawanan na siya ni Locke. Baka multo, anito kaya ganun na lang ang pagtalom ng mga mata niya rito. Sisipakan kita. Angle niya rito kaya napahalakhak itong inakbayan siya. Dito na lang kaya tayo para nasusolo kita. Ang daming tao sa labas, di ako makalapit sa'yo. Loko ka talaga. Alam mong birthday ni Lola Carmen. Ngayon kaya pas ka muna sa mga kalokohan mo. Di bale, ibabawi ko ang sarili ko, anito pa kaya? Napapahagikak siyang yamakap sa braso nito kahit saglit lang. Dito sa loob ay nagmamahalan sila. Sa labas ay mag-amo sila. Pagkatapos niyang makainom ay bumuti ang pakiramdam niya kaya kumilos na rin siya para makalabas na ng bahay. Kanina pa sila at baka maghinala na ang mga kasamahan niya. Mauna na ako ha, aniya kay Locke na nakapamulsa. Tahimik na nakatitig at sinusundan siya. He nodded and smiled. Ngumiti siya rito at nilakihan na ang mga paghakbang niya. Heart. He called and so she looked back. I love you, anito at saglit siyang naparalisa at para siyang may iyak. Mahal daw siya ni Locke. Eh ako rin, yun lang ang naisagot niya pero parang sapat na yon dito dahil lumaki ang ngiti nito at tingin niya ay parang kinilig din. Umalis na siya ng mabilis dahil may mga papalapit na tao, isinisigaw ang pangalan ni Locke. Mukhang mga kaibigan. Nito iyon dahil kasama si Vandross sa grupo. At sobrang saya niya na sabihin nitong mahal siya. Sana lang ay hindi iyon magbago kapag malaman nito ang itinatago niyang lihim na matagal na siyang hindi gumagamit ng contraceptives. Chapter 6 na po. Nakukontento si Locke sa pagmasid kay Heart sa kalayuan. He was smiling inwardly, kilig pa rin sa pagsabi nitong mahal din siya. God. He has to thank God for finding someone like her in his darkest days. Hindi na siya nagsisisi ngayon sa pagpapalipis niya ng oras sa mga babae tuwing naghahanap siya ng mapupuntahan sa tuwing nasasaktan. Nasobra kay Diana. Pero kahit na ganun siya, ngayon ay hindi niya kayang magpalipas ng oras sa iba kung sakali man na magkakatampuhan silang dalawa. Isipin pa lang niya na maghahanap siya ng iba ay siya na ang nasasaktan. Hindi niya kaya. He's so faithful to Heart. Alam niyang ganun din. Ito sa kanya. Mahal na mahal niya ito at sisiguruhin niyang hindi ito magdududa sa katapatan niya. Malayo ang mga katangian ni Heart kay Diana, sobra. Kanina po pati natitigan niyang naka-off-shoulder na itim na may clip sa buhok, puna sa kanya ni Destiny. Hindi siya nag-abala na tanggalin ang mga mata niya sa dalagang hindi na nilulubayan ni Katie. Mapili si Katie sa kaibigan, kahit noong bata pa. At malamang ay nakita nun kay Heart ang nakita niya, kaya nahulog din ang loob ng kapatid niya sa dalaga. If I'm not mistaken, siya yung nakita kong bumabasa. Sasakyan mo sa kondo. Ninenervyos siya pero hindi siya nagpahalata. Umamin ka nga sa akin, Locke. Totoo bang may babae? Wala akong babae, Destiny. Baka nung nakita mo ako. That's the time I was helping her because her father had an operation. Tinulungan siya ng foundation ni Mama, relax na. Sagot niya pero natawa ito. Nangiti rin siya dahil wala siyang aaminin kahit na ano. Si Vandross lang ang totoong nakakaalam ng lahat at wala ng iba pa. Makikilala ng mga ito si Heart kapag siya ay totoong annulled na. It seems like everyone is invited but I'm not. Sabay-sabay silang napatingin sa nagsalita na yun sa may kaliwang gawin niya at nadismaya lang siya nang makita niya na si Diana iyon. Ang kapal ng mukha ng babaeng ito na pumunta pero pinalaya sila sa burol ng ama nito. Hinailan nito ang bakanteng upuan sa tabi niya, na kanina ay si Vandross ang nakaupo, pero umalis ang lalaki at sumama sa mesa ng mga waitresses at chefs. What are you doing here? Paimpal niyang tanong. Saka siya sumimsem ng alak. Yamakap ito sa braso niya kaya nanigas na sobra ang mga panga niya. Hindi lang siya makagalaw dahil iniiwasan niya ang isang eskandalo sa mismong kaarawan ng lola
Nya. It's his grandmother's day. Kailangan niyang magtimpi. Kada rating mo pa lang ba, Yana? Tanong ni Viresa. Dati niyang asawa. Oh, no. Kanina pa ako. Naglibot-libot lang ako. I was checking the whole place. Nothing's changed. Dama ko ang mga mata niya kay Hart na nakatingin sa kanila. Hindi niya masabi pero sa tansya niya ay parang naiiyak na yon sa kinauupuan. God damn it. Naroong lalo pang damaykit sa kanya si Diana at saka tinangkang subuan ng pagkain pero umiwas siya ng mukha. Ang awkward na ng sitwasyon dahil kahit na sina Alejo ay hindi na mukhang komportable. He looked at his grandmother. Nakatingin iyon sa kanya. At nawala ang ngiti. He was also looking, eyes were fierce. Bigla iyong lumapit sa mikropono at nagsalita roon. Ladies and gentlemen, habang kayo ay kumakain, I want to hear my only grandson's message for me. Anak. Halika, Lux. Give a message to your abuela, tinanguan siya. Noon para siya ay lumapit. Salamat sa Diyos. Nahalata siguro ng lola niya na naiirite siya kaya. Gumawa iyon ng paraan para siya ay tawagin. Agad siyang tumayo at iniwan ang mesa. Kanina pa rin. Nahalata si Katie na naiimbierna. Wala nang natutuwa kay Diana sa pamilya niya. Paano ba naman matutuwa si Katie ay? Kada rating pa lang galing Cebu, mapagmataas na ere na. Kaagad ang ipinakita sa kapatid niya. Kahit naman sino ay mababwaiset talaga. Pagdating ni Locke sa entablado na puno ng mga lobo at mga bulaklak ay sinalubong siya ng halik ng kanyang lola. Thank God, you saved my ass, grandmama. I know she was trouble, pasimpleng sagot nito sabay. Tapik sa likod niya. Tumingin siya kay Hart, pahapyaw lang at hindi yun sa kanya nakatingin. Nakapangalong baboy yun at may dinudot-dot sa smartphone na nasa ibabaw ng mesa. Nakapatong. Naglalaro siguro yun. Temay. No. To the greatest grandma in the world, well. Alam mo naman kung gaano kita kamahal syempre. Basta. Ang gusto ko lang ay makasama pa kita ng mas matagal pa. I may not be able to be with you watching opera, kasi nakakaantok naman talaga, aniya kaya napatawan niya ang mga bisita, si Van Rose naman ang proxy ko. You can't measure how much I love you by watching with you your favorite opera is. I love you so much, Mama, and thank you for being my everything, my mother, father, grandma, grandpa, and friend. You're the coolest, you know that. Kahit na itinago niyo ito at nakonsensya pa ako na halos makalimutan ko na birthday mo nga pala. Nakangiti si Carmen sa kanya at tumango, of course. The old lady mouthed. Parang naiiyak siya sa pamensahe rito. Parang kailan lang ay isa siyang batang paslit at ito ay nasa kalakasan pa. Ayaw man niyang sabihin, alam niya na matanda na si Carmen, at baka ilang taon o mga taon na lang niya ito makasama. Napakurap siya at naiyak sa kaisipan na yon. Oh, my boy. Don't cry. Lumapit sa kanya ang matanda. At niyakap siya. Nagpalakpakan naman ang mga tao at parang naiiyak na rin sa kanilang dalawa. Oh, don't cry. Malakas na sabi ni Diana sa kaiyon. Tumayo kaya napatingin sila. Tumangala si Carmen kay Lux at parang nagtataka. Kapag gumawa ng isang mali ang babaeng ito, isinusumpa niyang kakalagkarin niya talaga papaalis. Lumapit iyon sa may stage, napaka-sexy na maglakad. Mama, may I have the mic please? Nakabungis-ngis. Iyon. I'm warning you, banta niya sa babae na tumaas lang ang mga kilay. Oh, nakakatakot naman, my dear husband. May announcement lang din ako para kay mama kasi birthday niya. Napilitan si Carmen na ibigay dito ang mikropono na. Agad naman na kinuha ng isa. Good evening. Happy birthday muna kay mama. Well, para madagdagan ang happiness ni mama ngayon na birthday niya, since alam naman ng lahat na ako ang asawa ng kaisa-isang apo ni Seniora Carmen Zeta, I am so proud ta. Say that 9 months from now, mama is going to take care of her great-grandchild. Yes. I'm pregnant with our very first baby. Diyos ko. Nagpalakpakan ang mga tao maliban sa mga kaibigan niya at sa mga kaibigan ni Hart. F***K. Daig pa niya ang itinulod sa kinatatayuan niya at ang unang hinanap ng kanyang mga mata ay si Hart. Parang sinaksak ang puso niya nang makita niya ang mga kumpol ng luha sa magaganda nitong mga mata. Tapos ay yumuko ito at sinarili ang paghikbi.